Para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay muli pong hilingin ko kayo na tunghayan natin ang atin pong theme verse, ang 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Pero this time po, ang bibigyan po natin, bagamat sa pinag-aaralan nga po natin, ang binibigyan natin ng pansin ay we are transformed as a church. Tayo na nakatingin ng walang talukbong sa Panginoon ay being transformed from glory to glory. At dahil ang glory ng Panginoon ang nasa atin, ang nagiging kalagayan natin, sabi nga, we are radiating the glory of the Lord. Nagre-reflect, hindi lang basta glory, kundi radiant glory of the Lord sa kanyang church. Kaya lang, bagamat ang glory ng Lord ay nasa kanyang church, nasa atin, meron pong tinatawag na mga glory buster o yung humahad lang para ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahayag sa kanyang church. At ngayon, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Ano yung glory buster o ano yung naghihinder para lalong suminag yung radiant glory of God sa kanyang church? Kaya hilingin ko po kayo muli na magbukas sa inyo pong Bible at tunghayan natin 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Basahin po uli natin sa tatlong versions. And ayayahan ko na rin po uli kayo na magsitayo bilang paggalang po natin sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin sa tatlong versions. Handa na po sa pagbasa? Amen. Sige po, basahin natin. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Sa NIV, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. Sa mabuting balita Biblia, at ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo, upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Amen. Makakaupo na po kayo. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Amen. Thank you, Lord. Okay, sa atin pong binibigyan nga po ng pansin, transform from glory to glory. At ginagawa po ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At bawat tumitingin sa Panginoon ng walang talukbong ay ang nakikita doon sa glory mirror. Tandaan niyo po yung ating pinag-aralan, as we gaze upon the Lord, ang nakikita po natin ay hindi ordinaryong salamin, kundi ang nakikita po natin ay yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ang tawag po natin doon ay glory mirror. Ang ipinapakita ng Panginoon sa atin, ang reflection natin as we gaze upon the Lord, hindi yung sumusulyap lang talagang tumitingin. Magkaiba po kasi yung sulyap sa tingin. Yung sulyap parang glance lang, parang pag tumingin ka, tapos alisin mo na yung tingin mo. Pero yung tingin, ibig sabihin, very keen na pagtingin, talagang nakatutok na tingin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tayo na laging tumitingin sa Panginoon, ay ang nakikita natin doon sa ating tinitingnan na glory mirror ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. At nagre-reflect yon sa atin. Na-observe nyo na po ba na tumingin kayo minsan sa isang ilaw, bumbilya o kaya sa araw, na the more na tumititig kayo doon, pag inalis nyo yung tingin nyo, parang yung tinitingnan nyo, nandun pa din yung kinang nung tiningnan nyo. Napansin nyo po ba yon? Di ba na pag napatagal ka ng tumitig sa isang napakaliwanag, napakaningning na ilaw, pag inalis mo yung tingin mo doon, pag inilipat mo, parang nandun pa din yung ningning. So the same thing din sa Panginoon. Na yung glory mirror na tinitingnan natin every time that we look at the Lord, at hindi reflection natin na nakikita natin doon sa mirror na yon, kundi ang nakikita natin ay yung glory ng Panginoon.
Kaya dahil ang nakikita natin ay ang glory ng Panginoon, pag ibinalingin natin yung ating tingin, nananatili pa din yung glory na yon. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung katotohanan na yan na tayo bilang mga mananampalataya, we reflect the radiant glory of the Lord in us. Hindi lamang iisa ang may taglay ng kaluwalhatian na yan, sapagkat ang sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 3, ang ating Panginoon, He is the exact representation of God. Siya yung radiant glory of God the Father. At taglay-taglay yun ng Panginoon. At tayo naman bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nananampalataya sa Panginoon, ay tayo naman ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon. At kung paanong yung kay Moses na liwanag, ang sabi lumilipas yon, sapagkat yung ningning ng lumang tipan ay lumilipas, pero sa bagong tipan po, tayo na nagtataglay ng kaluwalhatian ng Panginoon, ito po ay everlasting. It is lasting. Mananatili po ito. However, bagamat taglay po natin bilang church, itong glory, we are being transformed from glory to glory. Pero ito po yung katotohanan. Meron pong tinatawag na glory buster. Kung meron pong ghost buster, sila yung mga lumalaban sa mga ghost, binabust nila, ina-annihilate nila yung mga evil works. Di ba? Sila yung Ghostbuster, yung movie noon. Meron din pong tinatawag na glory buster naman sa church. Ano tong glory buster na ito? Yung glory buster po, ito yung mga bagay na humahadlang, parang tumatakip, o nagbabawas ng kaningningan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang church. Bagamat we as a church, we are to reflect the radiant glory of God, meron pong sumisira ng glory na ito. O meron pong mga bagay na humahadlang para yung kinang ng glory ng Panginoon ay makita ng mga tao na taglay-taglay ng kanyang church. Now, ano po itong mga glory busters na ito? Well, marami po ito, pero isa po sa major glory buster na pag-aaralan po natin sa umagang ito ay yung may kinalaman po sa chismis o gossip. Ito po ay isang glory buster o humahadlang, naghihinder para po yung kaluwalhatian ng Panginoon na supposed to be yung glory ng Panginoon ang nakikita sa atin. But kapag ito pong uri ng spirit na ito, yung pagchichismisan, pagsisiraan ng mga kapatiran, ay ito po yung humahadlang para hindi po makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kung meron pong marites sa mundo, nakakapasok din po ang marites o pagchichismisan sa gawain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yun. Kung sa mundo, yung marites ay, mare, ano ba ang latest? Dahil nga church, kapatid, ano ba ang latest? Medyo, at least biblical pa rin naman, ano? Kapatid, ano ba ang latest? Pero dapat hindi latest patungkol sa kasiraan ng ating mga kapatid ang ating pinag-uusapan. Kung magtatanong man tayo ng latest, ay dapat yung bagay na alam nating ikakapuri ng Panginoon ang hinahanap natin. Otherwise, nagkakaroon po ng glory busting. Yung dapat nakaluwalhatian ng Panginoon na nakikita o nakakayag, nangungulimlim yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po ba ang gossip? Kasi ito po yung ating bibigyan ng pansin. Kung ito po ay glory buster, we have to get rid of gossip sa gawain po ng Panginoon. Ano po ba ang gossip? Ang simple definition po ng gossip, ang sabi po, it is rumor or talk of a personal or sensational nature. Someone who habitually spreads sensational or intimate facts. So ang gossip, ang chismis, ay isang bagay. Sabi, it is a rumor, hindi totoo.
isang mga kumakalat na mga kwento patungkol sa isang tao na ang pinagmumulan nito ay mga bagay na hindi naman talaga lubos na totoo. Meron pong matabang isip na binigyan po niya ng definition ng marites, at ang sabi niya sa marites, ginawa po niya ito na binigyan niya po ng meaning. At ang sabi po niya, marites is, andyan po, tingnan niyo po, master of arts in relaying information through exaggerated storytelling. At least meron pong tindi, master of arts. Yung iba po ay bachelor. sa kanya po ay master na. Kaya yung mga marites pala, mga master in storytelling sila. Mga veterana, mga mahuhusay po yan. Pero ganun pa man po, pinag-aaralan po natin ito mga kapatid, bagamat natatawa tayo dahil ito pong problema ng marites ay talagang talamak. Nakikita natin yan even sa ating government, even sa ating mga community, sa ating mga anumang mga relasyon sa trabaho man yan, and worst, even sa church ay talagang malaking problema po ang issue po ng mga tinatawag na mga marites. Kaya naman po, kung ito pong pagmamarites, itong gossip ay naghihinder para yung radiant display of the Lord's glory ay mahayag sa Panginoon, ay dapat po bilang church ay magkaroon po tayo ng pagkilos na, kasi po itong marites ay may tuturing po na isang sakit ng church. Kaya po siya glory buster kasi marami po mga churches ay naapektuhan, nasisira ang kanilang mga relationship dahil nga po dito sa sakit na ito ng church na gossip. At tayo po, ayaw po nating mangyari yan, ayaw po natin na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mabawasan, mahadlangan sa pamamagitan po ng ganitong gawain, sapagkat bilang church, ang nais talaga ng Panginoon is for His glory to be radiantly displayed by His people. Ang daladala natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero kung ang ipinapahayag natin o ang nakikita sa ating gawain ay pagsisiraan o pagchichismisan, hindi na di-display ang glory ng Panginoon. At nalulungkot ang Panginoon, nasisira ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya bilang church, dapat po nating maunawaan na we have to get rid of gossip. Bakit po? Sabi nga po, there is no better way to start conflict than to spread gossip. At totoo naman po ito, most of many conflicts, maraming mga sigalutan ay talagang kung uugatin mo, nagsimula po dahil sa chismis. At hindi po excuse ang church. Tayo po ay di natin alam, di natin namamasid, di natin napapansin. But kung hindi po tayo magiging maingat, yes, pwede pong pumasok ang disease na ito sa church. Pwede pong sirain ng sakit na ito ang ating mga relationship bilang magkakapatid. Sapagkat hindi po excuse ang church sa problemang ito ng chismisan. Marami na pong mga mabuting mga relasyon ang napunit, nasira dahil po sa chismisan, pagsisiraan, pagkakalat ng mga hindi accurate na mga facts. At dahil ito po ay sakit na kailangan pong lunasan, dapat tayo po bilang iglesia, kung may nakikita na tayong kahit symptoms pa lang. Sabi nga sa si Sister, kalimutan ko, ating nurse, sis, di ba, if symptoms persist, ayan, Sister Christine, sorry, ayan, salamat. If symptoms persist, ano daw po ang kailangan gawin? Consult your doctor. So ngayon po, we will consult the Word of God about these symptoms. Paano kung sakit na?
Di mas lalo talaga nating hingin na yung diagnose ng Panginoon at hingin natin yung healing ng Panginoon. Amen po ba? Kasi sa Diyos wala naman po talagang imposible. Pero yun po yung totoo. Napakahalaga po na makita natin that as a church, we are reflecting the radiant glory of the Lord. And yung gawain ng chismis is not a good way or is not a way of reflecting God's glory. Amen po ba? So we have, as a church, we have to get rid of this gossip sa atin pong gawain. Sabi nga po ng Proverbs chapter 17 verse 18, kasi po kung titingnan talaga natin ang banal na kasulatan, if we will consult the Word of God, marami pong bahagi ng banal na kasulatan ang nagpapahayag, nagtuturo that we have as a church na nagnanais na yung kaluwalhatian ng Panginoon ay mag-manifest, ay makikita po natin napakaraming instructions and directions ang itinuturo ng banal na kasulatan on how are we to keep our mouths in building others up. Kumbaga, bilang church, bilang iglesia at bilang mga mananampalataya, napakaraming instructions ng Bible kung paano natin gagamitin ang ating mga bibig na properly. Kung paano nating mapapalakas ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salita na nakapagpapalakas at nakapagpapatibay at hindi yung mga pananalita na maaaring sisira sa ating relasyon. Ang sabi po ng Proverbs chapter 17 verse 28, even a fool is taught wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue. Again, sabi, even a fool is taught wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue. So, pinapakita dito ng banal na kasulatan na even a fool, kapag ka marunong magpigil ng kanyang dila, yung mangmang na marunong pigilin ng kanyang dila, he is perceived to be wise. Itinuturing siya na marunong. Kaya ibig sabihin, ang kabaliktaran nito, kahit na itinuturing natin na tayo ay marunong naman, pero sabihin natin, tayo ay mga tao na mataas ang aral, professional, pero hindi daw natin man lang ingatan ang ating bibig na magsabi ng tama, ng ayos, ay mas maigi pa sa atin ang hangal. Kasi even a fool is perceived to be wise if how to keep his mouth silent or shut kapag may mga bagay na hindi dapat sabihin. Maging sa aklat ng Santiago, ayan din po yung ating makikita, James chapter 1, verse 26, ang sabi, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. So makikita natin, ina-attribute ang ating pagsasalita. Malalaman kung totoo yung ating relihiyon. The way we use our mouth properly. Sabi sa Tagalog, kung inaakala ni naman na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So ano po ang nakikita natin dito? Ang sinasabi po ng bahaging ito ng banal na kasulatan, ang pagpipigil ng dila ay isang palatandaan ng pagiging mabuting relihiyoso. Pero tandaan natin, hindi tayo mga taong relihiyoso. We are believers. We are born-again Christians. At ang sabi ng banal na kasulatan, as believers, as Christians, we are transformed from glory to glory. We carry in our image, the image of God. Dala-dala natin hindi yung ating personalidad lamang, kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya tinuturuan tayo na matuto na magpigil ng ating dila, lalong-lalo na may kinalaman po sa chismis. Bakit po? Kasi nga po, even sa gawain ng Diyos, unknowingly, nakakapasok po ang gawain ng chismis. Marami po mga kaparaanan kung paano nakakapasok ang gawain ng chismis sa church.
Pero dalawang bagay po gusto ko makita natin. How is gossip taking place in churches? Paano pong nakakapasok ang gawain po ng chismis sa gawain po ng Panginoon? Una po is gossip behind prayer. Kumbaga, andun yung chismis in disguise of prayer na hindi ito natin alam. At minsan ginagamit na rin ng iba na dahil nga panalangin, so anong ginagawa? Para ma-spread yung chismis na unknowingly, sana unknowingly, yung iba talagang deliberately ginagamit po ito during prayer time. Now, ano ba muna ang purpose ng prayer? Of course, dapat nating maunawaan that prayer is the business of building our relationship up with God. Ang pananalangin, itinataas natin ang ating buhay sa Panginoon because we want to build our relationship with God. And also, prayer is a way of uplifting others. Tinataas natin sa panalangin ng ating mga kapatid through intercessions. At yun po talaga ang purpose ng prayer. Ngunit ito po yung medyo masakit na katotohanan in some prayer meetings sa ibang mga churches. And Lord willing, hindi sa atin. Now, bakit natin ito pinag-aaralan? Again, sabi ko nga po sa inyo, this is a disease na unti-unti sinisira ang gawain ng Diyos. At kung gusto natin ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag, we have to get rid of chismis sa gawain po ng Panginoon. Andyan po ba kayo, mga kapatid? Kaya ano po ang nangyayari? Paano po nakakapasok ang chismisan sa gawain ng Diyos? Ang isang bagay ay sa pamamagitan nga po ng prayer meeting. Halimbawa po, sa corporate prayer, kasama na po dito yung prayer request, pero bukod po dun sa prayer request ay yung corporate prayer na dito po sa prayer na ito, parang ganito. Nananalangin tayo kasama ang ibang mga kapatid at ang prayer natin ay, Lord, hipuin mo po si kapatid na ganito sa kanyang pag-aaral, lagi na lang po siyang bagsak. Lord, wala na po siyang ipinasang subject, tulungan mo po yung aming kapatid na ganito. Yung mga kapatid, nakapokus ng prayer, tapos nag-isip niya, sino kayang kapatid yun? Sino kayang kabataan yun? Samantalang, ang pinakamagandang prayer nun ay, Lord, tulungan mo po yung aming mga estudyante na sa kanilang pagsisikay sa pag-aaral, anuman yung mga struggles nila, Lord, palakasin mo sila, patatagin mo sila. Pero kung ganun yung ating prayer, di ba parang yung iba ay talagang naka-ready na mag-amen eh. Pero nung biglang ganun ang prayer, di ba parang, sino kaya yun? Biglang naging curious. Kasi isinama sa prayer, corporate prayer. O kaya naman, sa prayer request ay ganito po yung prayer. Lord, dinadalangin po namin ang pamilyang ganito kasi napakamalaaway po ng pamilyang ito, nabarangay na naman po. Yung mga ganong prayer. Di ba? Bagamat prayer, pero parang kinakalat natin yung nangyayari sa sitwasyon ng pamilya. In disguise of prayer. Parang napakabanal kasi sa prayer ginawa. Pero ano ang intention? Diba? Na minsan hindi natin alam yon. Kaya, ano ba talaga ang purpose? Dapat alamin natin, what is the purpose of prayer? It is to build our relationship with God and to lift others. Itaas natin lang iba sa Panginoon. Hindi ibaba, hindi siraan. Andyan po ba kayo? At minsan sa prayer request, nangyayari pa. Mga kapatid, kasi bago nga mag-pray, kukuha muna tayo ng mga prayer request. Mga kapatid, isama natin si kapatid na ganito, si ganyan. Naghiwalay na po sila ng kanyang asawa, kasi po si ganito. Di ba? Itinitalya pa talaga eh. Kulang na lang, bigyan ng di ba? Hindi masama po na mag-intercede tayo. Ang intercession ay napakalaking bahagi po ng pananalangin na makapagpapalakas sa ating mga kapatid. Pero kapag ganun po yung ating prayer, at ang ating prayer ay para po
maikalat yung isang bagay patungkol sa isang kapatid na alam naman natin kung tayo yung involved, ayaw din nating malaman yung ating kasiraan, ba't natin gagawin sa ibang tao? Pero unknowingly, or iba, deliberately talaga ginagawa, nangyayari yan during prayer gatherings. Isang bagay po yan kung paano nakakapasok po ang gawain ng tsismis sa gawain ng Panginoon. Ikalawa po, how does gossip takes place in the church? Ang pangalawang bagay po is failure to know the difference between constructive criticisms or feedback and gossip feedback or yung mismong gossip. Ang issue po dito, minsan, di ba, dahil chismis nga, may ipaparating sa'yo. Ngayon, dapat malaman mo ano yung dumadating. Ito ba ay constructive criticism or feedback? Or ito ba ay gossip? Kailangan ma-distinguish natin yon. Bakit po? Kasi nga po, if we as a church fail to know the difference between constructive criticism or feedback sa gossip, di natin alam na-entertain na natin ng chismis. Pag hindi natin nakita. Kasi, tandaan niyo po, there is a very fine line. Meron lamang pong napakaliit na linya na naghihiwalay sa constructive feedback sa gossip. At pag hindi po natin ito nakita ng lubos, then, makikita natin, pwedeng pagmulan ng sigalutan, pwedeng pagmulan ng pagkasira ng relasyon ng magkakapatiran. And this is happening sa marami mga churches. Kaya kailangan po bilang church, kaya nga pinag-uusapan natin ito. Why? Because the Word of God is very clear na itong chismis ay isang sakit ng church na pwedeng sumira sa gawain ng Panginoon. But we, having the glory of the Lord, hindi natin dapat bigyan ng lugar ang gawain ng chismis sa kanyang iglesia. Kaya, ang issue po dito, how will you distinguish kung ang dumadating po na kwento is, yan ba ay constructive feedback about a person, or is it a gossip about a person? Ano yung difference ng dalawa? Now, ang gossip po, it is characterized by spreading unverified information. Alam naman natin, ang gossip, yan talaga yung purpose niyan. Ang katotohanan niyan, meron niyang dala-dala na hindi verified. Kaya, uy, narinig mo ba? Ibig sabihin, naghahanap din siya ng narinig mo ba na ganito, ganyan. So parang kinukonfirm niya sa'yo. Kaya lang ang problema, hindi ikaw yung tamang person to confirm the issue. Kaya kung ilalapit mo yung isang, uy, alam mo ba si barangay captain natin na ganito? Kung yung issue na yon, issue kay barangay captain, tapos dinadala sa'yo na hindi ka naman yung tamang person para i-negate or i-affirm or i-confirm yung issue, you are not the right person to accept the issue. Pero minsan po, nangyayari yon. Kaya ano po ang dapat gawin? Kapag dumadating yung ganong issue or sitwasyon, alamin nyo, ano ba yung gossip? Ang sabi, ang gossip, ang dala-dala nito, unverified facts. So kung nagsasabi siya, alam mo ganito, ganyan. Kung alam nyo na hindi totoo yung sinasabi niya, doon pa lang, huwag nyo nang tanggapin. Bakit po? Kasi yun nga po ay gossip. Gossip is characterized by spreading unverified information. It always seeks to put people down and escalates the problem. So, yun lang, ang chismis ay, ang purpose is to put other person down. Naninira. At anong result niyan? The result can damage one's reputation and sever good relationships. Kasi nga, ang gusto niya, manira ng kanyang kapwa, minsan dahil sa inggit, kaya pala nag-spread ng chismis, dahil hindi niya magawa yung tao na maibagsak niya ng harapan, sisiraan niya. Ang purpose, para ibaba
yung kanyang kapwa. Yan po yung chismis. Now, constructive feedback or criticism, on the other hand, it is aimed at helping someone improve by offering specific, actionable feedback with a positive intent. Halimbawa, kapag dumating sa inyo ay isang issue, aalamin nyo, ito ba ay constructive feedback? Ibe-verify nyo ngayon kung yung sinasabi niya, yung gusto niyang malamang information or yung ini-spread niya na isang information, kayo na nakikinig, aalamin nyo ito. Ito ba ay ayon sa inyong pakikinig? Ano ba ang purpose? Bakit niya sinasabi ito sa akin? Magbe-benefit ba ako dito sa sinasabi niya? Totoo ba ito dun sa tao na sinasabi niya? At kung totoo yon, kung sinasabi niya yon na para i-uplift yung tao na yon, then constructive feedback yon. Pero kung ang nakikita nyo na ang purpose is parang sinisiraan yung ikinikwento sa inyong tao or yung sitwasyon, then gossip yon. So you have to see the difference between the two. Dahil kung hindi, pwede nating ma-entertain na yun pala ay chismis na at naging kabahagi pa tayo. Kaya ang constructive criticism or feedback, it seeks to lift the person up and encourage growth and improvement. Ang purpose ng constructive feedback ay para sa ikalalago, ikai-improve ng individual. Hindi para i-down, hindi para siraan. Yun po ang constructive feedback. It is objective, it is based on fact, and seeks to unite people and to direct positive change. So ang constructive feedback, bagamat minsan, ito po nga lang ang problema sa ating mga Pilipino, masyado tayo madaling ma-offend. Yung iba na alam naman nating mas may concern talaga, na kinakausap tayo directly at sinasabi sa atin yung ating mga kahinaan, ang tingin agad natin dun is offensive. Pero hindi. I-classify natin, itingnan natin, ano, ito bang nagsasabi sa akin ng aking kahinaan? Ano ang purpose niya? Pag itinutuwid kayo, huwag agad kayong ma-offend. Pakinggan nyo muna yung paraan ng pagtutuwid. Sapagat maliwanag po sa banal na kasulatan na we need to encourage one another or even magbigay ng rebuke with love. So, ano natin yon? Lagyan natin siya ng maliwanag na estado. Alamin natin, ito bang sinasabi sa akin ay talagang helpful o ako ay dinadown. So meron tayong kakayahan para ma-discern yon. At ang purpose ng constructive feedback or criticism is to lift up, to unite, hindi to divide. Kaya malalaman po natin yan. So ang result po ng chismis, it damages reputation and it breaks relationships. Pero kung ang glory ng Panginoon ay nasa atin, at kung alam natin na ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng kaluwalhatian ng Panginoon, at kung merong dumadating sa tingin natin, teka muna, hindi ito constructive feedback, ito ay gossip. So kung nararamdaman na natin yon sa ating espiritu, na ganun yung dala-dala, na parang maglilid yan sa sigalutan, ano ang dapat mong gawin? Ikaw na mismo ang sumawata. O ikaw na mismo ang sabi nga mag-control. Kasi po bilang church, tandaan po natin, ang church po ay dapat lugar na kung saan makikita ng mga kapatiran that we are a loving and caring church. Andyan po ba kayo? Yan po yung church eh. Yan yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon na regardless of our differences, we can accept one another and build up one another sa kabila ng ating mga kahinaan. At kapag ganun ang aking naramdaman sa aking kasama, hindi ako mangingimi, hindi ako mangingilag. Bakit? Kasi ang mararamdaman ko sa aking mga kapatid ay yung kalinga. At tulad po ng isang kabundukan, nakita po natin ang nangyari sa California na ito po ay natupok, lumaganap po yung malawak na apoy sa California. Now imagine, if that fire, kasi po ang sabi, ang isang forest,
hindi po lalaganap ang apoy kapag ka ang land ay basa. Kaya ibig sabihin, lumaganap po yung apoy doon sa California, kasi nga po yung mga bahay doon, talagang mga tuyo yun, tapos may mga natutupok din na mga puno. No wonder, kumalat agad yung apoy. Pero may mga bahay po doon na may sarili po sila, pati yung mismong bubong, talagang nilagyan nila ng sprinkler. Kaya basang-basa yung kanilang mga bahay, lumagpas yung bubong, ay yung sunog sa ibang mga lugar, pero yung merong bahay na basa, merong sprinkler ng tubig mismo sa bubong, hindi lang sa loob, nilagpasan yung kanilang bahay. So ganun din po, a forest na basa ang ground, kahit may apoy na pwedeng sumunog sa mga puno, mapiprevent na lumawak dahil basa ang ground. The same sa church. If we as a church, kahit parang merong gustong mag-spread ng apoy, palagablabin ang maalab na pagsasama-sama ng magkakapatid, at sa halip na lumalagablab sa paglilingkod sa Panginoon ay lumalagablab sa galit dahil chismis, nasiraan. So ano mangyayari kapag gano'n ng church? Na hindi basa ng pag-ibig ang ground. Lahat ay tuyong-tuyo dahil mayroong lugar ang chismis, madaling maglalagablab. Pero kapag tayo ay caring church at transformed church na ang nakikita ay ang pag-ibig ng Diyos, pagmamahal sa Diyos at sa kapatid, kung sumisinog pa lang o sumisinag pa lang yung toms pa lang ng chismis, kung basa yung ground, wala nang paglulugaran yan para maglagablab. Andyan po ba kayo? Yun po kasi ang kalooban ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga po, we are a glorious church. At ang kaluwalhatian ng Diyos ang dapat nahayag. At walang kaluwalhatian ng Diyos sa church kapag mayroong sigalutan, pag-aawayan, pagsisiraan. Pero yan ang katotohanan that some churches are experiencing. Kaya ang tanong, why do we need to get rid of gossip? Hindi lamang sa ating pamayanan, hindi lamang sa ating gobyerno, but of course, lalo na sa church. Bakit po? Number one, first reason is because gossip betrays confidence. Ang sabi po ng Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Kawikaan 11:13, walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit kahit munting lihim ay ikinukubli ng mapagtitiwalaan. So, yung chismis, it betrays confidence. Yung tiwala ay nawawala kapag chismis ang binigyan ng lugar. Pero ang isang tao, lalo na tayo bilang magkakapatid, tayo yung taong mapagkakatiwalaan kahit na yung isang bagay ay delicate, sensitibo, pero naiingatan natin ito, napapanatili natin yung tiwala, yung confidence ng ating mga kapatid. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ito. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit kahit munting lihim ay kinukubli ng mapagtitiwalaan. Number 2, gossip breaks relationships. Proverbs 16:28, a perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends. So imagine niyo mabuting magkaibigan, pero dahil nga sa siraan, at alam na natin ito, tayo mga Pilipino, alam niyo po ba, di lamang Pilipinas, pero mostly, ang isang malaking form ng business na talagang kung gusto mong yumaman, entertainment business. Di ba?
At alam natin na ang daling kumita, maglagay ka sa Facebook, ang daming, kung kayo po'y mapaniwalain, lahat na lang ng dumadaan sa wall nyo ay pinaniwalaan nyo na. Nako, kaya ho sila yumayaman kasi ang daming nagbubuklat doon, ang daming nag-i-indulge doon. Pero only to find out na hindi pala totoo yun. At minsan, isi-share pa ng iba. Kasi nga nakita ni hindi binerify, nako, ipinasa na din. Pero ang totoo, yun kasi po ang malaking pagkakitaan ng pera, entertainment, lalong-lalo na chismis. Kaya kilala natin yung mga veteranang mga negosyo ng entertainment, ang dami mga yumaman dahil po sa pagkakalat ng chismis. Bakit? Kasi nga talagang kumikita. Pero dahil sa gossip, ang sinisira naman nito ay ang iyong kaibigan. Kahit mabuting pagkakaibigan, nasisira dahil sa chismis. So sabi po ng Kawikaan 16:28 sa Tagalog, ang taong may masamang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at ang mapaghatid dumapit ay sumisira ng magandang samahan. So sa Tagalog pala ng chismoso, ng marites, ng chismosa ay, ano po? Mapaghatid dumapit. Mapaghatid dumapit. So yung nagdadala ng mapaghatid dumapit, o sumisira po ng magandang samahan. Third reason why we have to get rid of gossip in the church, because we are being commanded to stay away from gossiper. Mismong ang Biblia ay nagtuturo na hindi magandang gawain ang gossip. At dahil dito, inuutusan tayo na lumayo sa naghahasik nito. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Ang sabi sa Tagalog, ang lihim ay nahahayag dahil sa masisitsit. So again, another term for marites, masisitsit. Pero kasama pa din yan. Sabi po kasi, kaya di dapat makisama sa mapaghatid dumapit. So magkakilala po si masitsit at saka si mapaghatid. Sa banal na kasulatan po, sa 3 sulat po ni Apostle John, mapapansin niyo po na isang chapter lang po ang 3 John. Pero doon sa aklat na ito, meron 3 mahalagang pangalan na binanggit. Ang una po ay si Gayo. Ang pangalawa po ay ito pong pangalawang ito, si Diotrephes, ay binanggit ang kanyang pangalan bilang source ng chismis. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay binabasa at magpapatuloy ang kanyang pangalan na mababasa na siya yung chismoso sa gawain ng Panginoon. Na kung titingnan po natin, even before sa gawain ng Diyos, meron ng issue ng chismis. Kasi nga po, ito ay sakit ng iglesia na kung hindi natin maaagapan, ano mangyayari? It will ruin the church. It will break the relationships of the believer. It will hinder the glory of God. Kaya ano po ang ginawa ni Apostle John sa bahaging ito ng banal na kasulatan? Nais ko pong basahin yung verses 9 hanggang 10. At dito nga po ipinokos ni John, talagang yung issue po ng gossip ay kanya pong head-on hinarap. Sabi niya, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he is doing. Ano daw po ang kanyang ginagawa? Ang sabi po dyan, gossiping maliciously about us. So meron pong issue, si Diotrephes ay isang leader sa isang gawain at si Apostle John, nabalitaan niya itong ginagawa ng isang leader na ito at hindi siya nakikipag-ayos
Kaya kailangan pang isulat ang kanyang ginagawa. At ano sabi ni John? Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So, ibig sabihin, itong kapatiran na ito, talagang hindi na maganda yung ginagawa. At si Apostle John, para ma-preserve yung church, kailangan niyang sawatain, kailangan niyang ayusin. Kaya nga po, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. We are to stay away from a gossiper. Ibig sabihin, kung nakikita na natin na may ganitong nangyayari at hahayaan lang natin, masisira ang gawain ng Diyos. Kaya in-address ni Apostle John. Kaya ano pong nakita natin dito? Even before ay makikita na po natin yung reality ng sakit ng church, which is gossip. At ito'y sumisira ng maayos na relasyon at pwedeng gumulo sa gawain ng Panginoon. Noon pa man, ito po'y sakit na ng church. Kaya ang tanong, how do you battle gossip? Paano po natin ito lalabanan, ipiprevent, and at least, of course, to get rid? Paano po natin ito maaalis? Malalabanan natin. At ang kalagayan po nito, bakit ko po ito sinasabi? Kasi there is a temptation na hindi lamang tayo ang pasahan ng gossip. There is also a temptation from us to spread the gossip. Kaya ano ang dapat nating gawin? 4 na bagay po at dito po tayo mag-dwell, dito po tayo magtatapos. Ito po yung ating action para po panatilihin natin yung glory ng Lord sa kanyang church. Number 1, how do you battle gossip? Number 1 is by refusing to hear it or by not entertaining it. Itong kalagayan, kapag alam nyo na right away, discern nyo, chismis yung dumadating, patayin nyo na po agad. Pag kayo pa lang ang pumatay sa chismis, walang may spread na chismis. Kung sa inyo pa lang dumating na yon, alam nyong chismis, pinatay nyo na, wala na pong kakalat na chismis. Bakit po? Kasi po, ang Diyos ay namumuhi sa kasinungalingan. Sa mga gawa-gawang kwento na ang layunin ay guluhin ang kanyang gawain at ang kanyang kaluwalhatian ay mahadlangan. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 6, verses 16 hanggang 19, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na ang kanyang kinasusuklaman. Number 1, sabi niya, kapalaluan. Pangalawa, kasinungalingan at mga pumapatay sa walang kasalanan. Number 3, pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan. Number 5, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. 6, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. At dito po pumapasok sa verse 19 at saka sa verse 17, yung pag-create or pag-spread ng chismis. Ang sabi dito, kinamumuhian ng Diyos ang kasinungalingan. Sa verse 19, saksing sinungaling at mapaglubid ng buhangin. Ewan ko, it takes God's power para ang buhangin ay mailubid. Hindi ko alam kung paano malulubid ang buhangin. Alam natin, lubid, kailangan dugtong-dugtong. Pero ang buhangin, how can you create a thread using a sand? Wala po. Pero yun po ang tingin ng Biblia sa mga nag-create ng false story. Sila po ay mapaglubid ng buhangin. Gumagawa o gawa-gawang kwento na hindi totoo. Yan po ang tawag sa kanila. So, namumuhi po ang Diyos. Kaya kailangan po, wag natin bigyan ng lugar ang ganitong gawain sa ating iglesia. Number 2, kung may dumadating sa inyo, pakinggan ninyo, i-analyze ninyo, ano po ang sukatan natin. Kung ito'y gossip, unverified facts. So kung dumarating na parang ang dating ay
um, sinasabi sa inyo na concern, so tingnan nyo talaga, is the person really concerned? Anong gagawin ninyong sukatan? Direct the person to the source. Ibig sabihin, kung meron siyang issue na itinatanong about a person, na yung tanong na yon, susukatin nyo ulit, constructive feedback or gossip feedback. Kung yung sa pag-a-analyze ninyo ay gossip feedback, unverified yung source, sabihin na ninyo. Pero kung yung tao ay nagbe-verify, gusto niya talagang ma-confirm, wala lang siyang lakas ng loob para sabihin personally doon sa tao, pero yung narinig niya, may burden siya na para maituwid yung tao, ano ang pwedeng gawin? Kung narinig nyo lang halimbawa, at gusto nyo talagang ma-verify yung katotohanan, huwag nyong ilapit sa ibang tao. Pero kung ilalapit man ninyo, at kayo po ay nilapitan halimbawa, at nakita nyo na, totoo yung concern ng taong ito dun sa tao na yon. Hindi lang niya talaga masabi. Ano naman ang gagawin mo na unawaan mo yon na gano'n ang kanyang concern? Direct the person to the source. Sabi pa, kapatid, o kaya kung mahal nyo sa buhay, o kaya sa trabaho, sabihin nyo, i-direct nyo yung person na sabihin nyo, para ma-check mong mabuti yung issue na yan, I suggest, mas mabuting tanungin mo yung mismong tao. Kasi, honestly, wala akong alam doon sa issue. Kaya kung tinatanong mo yan sa akin, hindi ko yan alam. Ang pinakamabuti, para malaman mo at hindi ka na mabother, go to the person directly. Alamin mo, ano ba talaga yung nangyari, yung totoong nangyari. That way, naituro mo doon sa tao yung dapat niyang gawin. Andyan po ba kayo? So, direct the person. Ang totoo, meron pong pamantayan ang Biblia na itinuro mismo sa atin na tamang pagganap dito. Kaya nga sa Matthew chapter 18, yan po yung ating makikita sa verses 15 hanggang 17. At ito naman po ay sitwasyon mismo ng isang kapatid na nagkasala. So anong sabi dito? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, anong sabi? Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. So kung talagang concern ka dun sa tao at gusto mo siyang itayo, i-lift up sa Panginoon, go directly to that person. I-confirm mo yung gusto mong ma-confirm. At tulungan mo yung tao na yon na maibalik sa Panginoon. Hindi para i-down yung tao na yon. So yun ang sabi ng Biblia. Go to him, talk to him privately. At ano pa ang sabi? Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. So ibig sabihin na hindi na siya kumalat, pinag-usapan nyo ng personal, clarify nyo mabuti, at na-clarify. So, hindi na po dumating sa iba na hindi nalalaman yung issue. At ang sabi na panumbalik natin yung tao na yon sa relationship niya sa Diyos. Yun yung unang dapat gawin, hindi sa ibang tao i-confirm. Go direct to the person involved. Paano pag hindi nakinig? Verse 16, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. So, ibig sabihin, again, ang purpose pa rin, para hindi talaga publicly kumalat yung issue, magsasama ka lang para maging witness doon sa issue na gusto mong itanong, i-clarify. At yung kasama naman, ang purpose lang is para mag-witness sila doon sa mga napag-usapan. Bakit? Kasi yung third approach is, pag hindi pa rin daw nakinig, dalhin mo na sa church. Ibig sabihin, una, kinausap mo siya. Pangalawa, nagdala ka ng witness at yun yung magte-testify na ito talaga yung concern mo at hindi pa rin siya nakinig. Kaya pag dilala yan sa church, alam ng, katulad nung kay Diotrepes, dilala na ni Apostle John sa church. Kasi nga, ginawa niya na yung mga paraan, pero hindi pa rin nakinig. So, yun po yung procedure. Pero ito po, pansinin ninyo, verse 17. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo to sa iglesia, at kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ano ibig sabihin nun? Bagamat sinasabi ng Biblia na to stay away from gossiper,
Pero dito sabi, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ang tanong, how does the Lord treated the publicans and the Gentiles? Paano tinuturing ng Panginoon ng mga publikano? Sino yung nilalatigo ng Panginoon? Yung mga teachers of the law. Pero yung mga publikano at saka mga hentil, kita natin yung pagmamahal ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi dahil na-confirm na nagkasala ang taong to at nagmamatigas, sabi ituring natin siyang hentil o publikano, ang tinuturo pa rin ng Panginoon, love pa din. Hindi tayo mas mabuti dahil nakagawa siya ng hindi maganda. Kung hindi, dapat unawain natin siya na siya ay mahina at kailangan ng pangunawa ng church. Hindi para i-down, hindi para siraan. Andyan po ba kayo? Sabi, i-treat katulad ng isang hentil o isang publikano. And lastly, number 3 pa lang pala po tayo. Number 3 is, guard your tongue. Ito naman ay concern para sa, yung una, paano pag mayroong parang may lumalapit sa atin? Sinasabi itong mga ganitong bagay. Anong reaction natin? So, direct the person, kill, or do not entertain. Number 3, kung tayo naman ay may temptation na isang bagay, parang gusto nating i-spread. Parang nakakakiliti sa tenga. Parang gano'n, excited ka, mare. Ito ang latest. So kung ikaw daw to, sabi ng banal na kasulatan, ano dapat mong gawin? Guard your tongue. Kawikaan chapter 15 verse 2, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. So, kung parang merong temptation na ako, yung isang bagay, parang gustong-gusto kong sabihin, pero hindi naman siya yung person involved, anong dapat kong tandaan? I should guard my tongue. Dapat maging katulad ako ng mangmang na perceived to be wise by keeping my mouth shut. At least kung hindi ako iimik, sa tingin ng tao, marunong ako. Kaysa katulad ng isang walang habas na nagsasalita, na walang pakialam kung nakakasakit na o totoo ba ang sinasabi o hindi. So guard your tongue. And lastly, number 4, speak words of encouragement. Napakaganda po ng paalaala na ito ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo iyaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. So ito po yung paalaala sa atin, na instead na parang nandun yung temptation to spread this news, this rumor na hindi naman totoo, isipin natin, ano ang sasabihin ko? Ito bang hindi totoo na ito? O encouragement para lalong lumakas yung aking kapatid? Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan na bantayan kung paanong ginagamit ang ating mga pananalita. Kailan dapat sabihin ang dapat sabihin. Sabi, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y makabubuti at angkop sa panahon at pagkakataon. Merong panahon sasabi ng totoo at meron ding panahon ng pagtahimik muna bago sabihin ang totoo. Hindi lahat ng totoo ay kailangang sabihin agad. Ang Panginoon nung tinanong ni Herodes, tanong niya yung truth. Pagka tinatanong po siya, may pagkakataon na kahit na pwede niyang sagutin directly yung tanong, alam ng Panginoon na may mga tanong na hindi kailangang sagutin ng katotohanan na alam ng Panginoon. Tinanong siya, kaninong kapamahalaan siya nagpapahayag? Kay Beelzebul ba? Sinabi ng Panginoon, yung ginagawa niya, yung nakita ng mga Pariseo, yung ginagawa ng Panginoon, kanino nila yun i-attribute? Ibinalik niya yung tanong na yun sa mga Pariseo. At nalito sila. Kasi pag sinabi nilang kay Juan,
nag-agree sila sa Panginoon. Pag sinabi nilang hindi, nilalabanan nila ang Panginoon. So, may mga katotohanan na sinasabi sa tamang panahon, sa angkop na parahan. So, doon tayo humingi ng wisdom sa Panginoon. May mga bagay, lalong-lalo na sa ating gawain bilang magkakapatid, concern ang privacy ng ating mga kapatid, buhay ng ating mga kapatid. Yung bagay ba na sasabihin natin sa isang bagay o sa isang kapatid na hindi naman siya concerned doon sa sasabihin natin, pwede kung makakatulong siya, pero kung ang purpose is just to spread yung isang bagay na hindi naman dapat malaman ng isang walang kinalaman, then sikapin natin na wag na lang nating sabihin. Bakit? We would rather speak encouragement than to bring down a brother. Lalo na yung sitwasyon na yung down na nga yung kapatid, bagsak na yung kapatid, tapos ang ramdam pa niya, walang nagli-lift up sa kanya, bagkos lalo pa siyang inaapakan, lalo pa siyang sinisiraan. Pag ganun ang nakita ng isang tao, at lalo na sa church niyan ma-experience, isipin niyo po kung anong mararamdaman ng tao na yan. Now, bakit natin ito pinag-uusapan, mga kapatid? Because gossip is a serious disease na pumapasok sa gawain ng Diyos. And unknowingly, pag hindi natin ito na nasawata sa tulong ng Panginoon, hinayaan natin ito na mag-spread, sisirain ito ang gawain ng Diyos. Mawawala ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa Jewels FM. Kaya natin ito pinag-aaralan. Because we want this church to display the Lord's radiant glory. At ang radiant glory ng Lord, dapat nakikita natin sa kapatid natin, hindi yung kanyang pula. Ang nakikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Meron tayong mga kahinaan, bawat isa sa atin. Pero para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buong church, gaze intently to the glory of the Lord. Na habang tinitingnan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, as we intently gaze to the glory mirror, at pag tumingin tayo sa ating kapatid, hindi natin makikita yung glory, yung kanyang pula, kundi ang makikita natin, nag-reflect yung glory ng Lord sa kanya, dahil alam natin, meron din siyang glory ng Panginoon, katulad natin. That way, hindi natin makikita yung pula ng ating kapatid. Sa halip, kung makita man natin yon, we will pray na maging glory ng Lord yun. Amen po ba? At ang maganda, as I closed, sabi ng banal na kasulatan, as we look intently to the glory of the Lord, hindi na yung image na makikita natin. Ang makikita na natin is the image of the Lord in us. Parang, hindi naman ako, pero habang tinitingnan ko yung glory ng Lord, wala na yung reflection ko. The image of the Lord is in me because I am always looking at Jesus. The glory of the Lord is for us to reflect the image of God in us. The more na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa atin, the more na naghahayag yon ng glory ng Panginoon. Kung paano ang glory ng isda ay lumangoy, ang glory ng ibon ay lumipad, glory of every believer is to reflect the image of the Lord in us, His church. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. And let's go to God in prayer. Lumapit po tayo sa Panginoon na mayroong kapakumbabaan, patuloy na kilalanin ang kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Let us look at the glory mirror na hindi yung kapatid ang nakikita natin. Hindi yung sarili natin na nakikita natin. Let us look at the glory mirror. Let us gaze intently to the glory of the Lord. At hayaan natin na yung glory na yon, habang matamang tinitingnan natin, yun ang pumuno sa ating paningin, dala-dala ang kaningningan ng Panginoon,
na kung titingin man tayo, mga kapatid, tayo sa ating kapwa, yung ningning pa rin ng Panginoon ang makikita natin. Hindi kasiraan, hindi pula. Why? Because the Lord's church is a glorious church. Ang iglesia ng Panginoon ay maluwalhating iglesia. Hindi dahil sa ating mga ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Father God, sa umaga pong ito po yung aming sama-samang panalangin. Patuloy, O Diyos, na gawin mo po kami na iglesia mo na nagtataglay, nagre-reflect, nagmamanifest ng iyong radiant glory. Alisin mo po sa aming kalagitnaan ang anumang mga bagay na nakikita mo, O Diyos, na maaaring humahadlang upang ang kaluwalhatian mo ay mahayag sa pamamagitan ng iyong church. Kung nakikita man namin, O Diyos, na ang gawain ng chismis ay isang bagay na sumisira sa isang magandang relasyon, humahadlang sa iyong kaluwalhatian, bilang iyong church, Lord, yun po yung aming nais, Lord God, na mangyari. That this church, Lord, walang lugar, walang puwang ang gawain ng pagsisiraan, ng pagchichismisan. Gawin mo po na ang iglesyang ito, Panginoon, ground of love. Yung ground namin ay basa na kung meron mang pwedeng lugar ng paglagablab, ng apoy, ng chismis, hindi ito maglalagablab sapagkat ang iglesia mo, Panginoon, ay iglesia na ang nasa puso ay ang pagmamahal na tinanggap mula sa iyo. Kaya naman ito din ang aming gagamitin na pagmamahal sa bawat isa, O Diyos. Make your church, Lord God, make your church a church that is loving, that is caring, a church that is really transformed from glory to glory. Salamat, Panginoon, dahil alam namin bilang iyong iglesia, bawat isa sa amin, we are your glory. We are your children, and your glory is being seen in us as we reflect the image of God in our lives. Thank you so much, Father God, for your church. Continue to mold us hanggang ang bawat isa sa amin, ang makitang larawan ay ang larawan ng aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord God.